Ano ba ang pinag-usapan at lalo pang pag-uusapan pagpasok ng 2025 dito sa politics, basketball, artista, showbiz yan, di ba? PBA, PBA nga pala yun. Politics, politika, basketball, artista. Pero kung tingnan natin, parang yung iba naman involved lahat dyan eh. May artistang politiko, may basketballista na politiko, may mga politiko namang involved din sa sports at showbiz. Oo nga, no? Pero sa akin pong pananaw, observation, nangingibabaw pa rin ang usaping politika. Kahit na maraming kabataan mas mahilig sa mga artista at sa sports tulad ng basketball. Kasi yung basketball, isa sa mga malakas na sports sa Pilipinas. Although maraming sports na tinatangkilik tulad ng boxing, kung ano-ano pa dyan, volleyball, di ba? Pero basketball ang isa sa pinaka-patok mula kabataan hanggang sa mga professional na mga atleta. Di ba? Pero na-involve nga dyan eh. May mga nasa sports pumapasok sa showbiz, nasa showbiz pumapasok sa politika, yun naman mga politiko, para lang for publicity, pumapasok din sa showbiz. Pero talo pa rin yung basketball at showbiz. Nangingibabaw pa rin sa aking observation sa taong ito, 2024, at higit pa sa 2025, ang politics pa rin. Lalo na yan, mag-i-election tayo sa Mayo, midterm election, involved dyan ang mga personalidad sa politika, personalidad sa showbiz, at saka sa sports like basketball. Pero ang politika dahil ang nangunguna dahil ito yung maraming angkan, lahi-lahi, political dynasty talaga na nakapwesto from local to national, from konsehal, chairman, mga mayor, vice mayor, bukal, member at gobernador. Iba pa yung congressman. Meron nga dyan, magkakapatid, mag-iina sa Senado. Magkakapatid sa Kongreso, mag-iina sa Kongreso. Di ba? Naging business na kasi ang politika. Hindi na ho public service. Hindi na lingkod bayan. Hindi naman sa lahat ng oras. At lahat ng politiko. May mga politikong matitino pa rin. May mga politikong seryoso pa rin sa trabaho. Kaya lang mukhang kakaunti na yata yun. Mas marami ay talagang after position lang at kapangyarihan, siguro sunod na rin pera. Kasi pag may posisyon, may pera. Pag may kapangyarihan, may pera ng bayan na ginagamit sila. Yun eh. Kaya mas nangingibabaw ang politika. Sa showbiz, private business yan. Basketball, ganun din. Pero kahit may pera dyan, hindi masyado. Kung malaki ang pera dyan, pero hindi gaano pinag-uusapan. Maliban kung artista na may pera na, sikat pa. Pero pumapasok pa rin sa politika kasi weather din eh. Weather din ang business sa showbiz. Weather din hanggat kaya mo lang, bata ka pa, ang sports o basketball. Hindi katulad ng politiko, walang age limit. Mula sa kabataan na sa tamang edad para maging konsehal, nagtutuloy-tuloy ang mga yan. Hanggang congressman, senador, local official, at minsan nagiging vice president, nagiging presidente pa. Kaya walang kupas ang politika. Maganda naman sana yan kung lihitimong public service. Lihitimo maglilingkod sila sa bayan. Pero pag ginawang kapital, ginawang negosyo, ang politika, talo ang mamamayang Pilipino. Talo ang may-ari ng pera na ginagastos sa kanila, mga proyekto nila, sweldo, allowances, at kung ano-ano pa. Pati luho sa katawan, nandoon na rin. Kasi di naman natin nila lahat, hindi pa rin nawawala ang mga commissioner, nangungumisyon ng 10, 20, 30%, yung iba pa nga ghost project sa pera ng bayan. So, kaya hindi lang kapangyarihan kung hindi salapi na rin dahil sa pera yung iba, sa aking opinion. Kaya marami pa rin ang pumapasok sa politika at nagiging controversial ang politics kumpara sa showbiz at sports tulad ng basketball. Ayun. Okay? Kaya nga PBA, politics, politika, basketball, artista,
Yan ang tampok sa atin. Sa nakaraang mga panahon, nakaraang mga taon, hindi naman bawal. Pinagkukumpara ko lang. At ngayon taong ito, nakilala yan, lalo na sa papasok na susunod na taon. Pero siyempre, meron naman mga artista, basketballista na merong sapat ding qualification para pumasok sa politika. Meron naman politiko na talagang wala naman talaga. Naging angkan lang nila na politiko, pumasok sa politika. Wala talagang nakikita tayo magandang performance at kakayanan, pero nagiging senador, nagiging congressman, nagiging gobernador dahil sa angkan ng politika. O kung may mga artista kasi, may mga artistang anak ng politiko. So pagka wala na sa showbiz, wala nang kita dyan, na kinukumbinsi na yung kailang mga anak o kamag-anak, o sige, pasok ka sa politika, magkonsihal ka muna, magpataas ng pataas. Ganun eh. Nagiging family corporation na ang paglilingkod sa bayan ng iba. Hindi na talaga yung 100% mapadevelop, mapaganda ang bansa, maganda ang kabuhayan ng bawat Pilipino. Hindi na ho nagiging priority yun eh. Nagkakanya-kanya na, kaya nga mananatiling mayayaman ang politiko. May impluensya ang politiko. Kaya kung ikaw ay nasa sports, nasa showbiz, pumasok ka pa sa politika, o kamag-anak mo'y politika, naingganyo ka, lalong gumaganda ang buhay nila. Pero ang maliliit na Pilipino sa baba, sa laylayan, patuloy na naghihirap. Iyan ang malaking problema na dapat baguhin. Sinong gagawa niyan? Hindi natin alam sa ngayon. Kasi yung political dynasty, yung proposed bill para labanan ang pamipamilyang politiko o nakapwesto sa gobyerno magkakamag-anak, yan ay kailangan ng batas. Hindi naman nila ginagawa. Ilang dekada na pong pinag-uusapan yan. Ilang dekada na hong tinatalakay yan. Noong mga nakaraan pa sa Kongreso at Senado, hindi nila inaaproban kasi silang mga politiko, silang mga nakapwesto ang tatamaan pag naging batas yan. So, hindi naman pwede sa isang executive order. Hindi naman pwede sa isang order lang. Hindi. Kailangan may batas. Pero hindi nga nila ginagawa dahil sila yung tatamaan, kaya wala. Kahit ilang dekada ng pinag-uusapan ng political dynasty bill o proposed bill, hindi umuuso dito. Hanggang index office lang o hanggang filing lang sa Kongreso. Pero hindi yan umaabot sa mga public hearing man lang o hindi man lang nai-endorso sa komite para magkaroon ng pagdinig. Ganon ang kadilim, kahirap. Pero ganon pa man, ang buhay ng artista, basketball at politika, nasa mamamayang Pilipino pa rin. Ibig sabihin, tayo, huwag tayong mawala ng pag-asa. Kung marunong tayong pumili ng mga pwedeng karapat-dapat na may kakayanan sa posisyon, sa politika, sa pamahalaan, yun ang piliin natin. Hindi yung kasikatan sa basketball, sa artista, gagawin na ninyong senador, congressman, gobernador at iba pang local position. Talo ang bayan. Kailangan maging marunong pa rin. Kapulutan nyo ng aral ang aking mga tinatapik dito. Ang aking sinasabi rito, hindi pang huhusga. Kung hindi yan ang kalakalan, yan ang nangyayari, maging marunong at pumili ng tama para hindi magsisi, para hindi pagsisihan ang mga taong ilalagay, at higit sa lahat, para naman magbago ang buhay ng mahirap, makahabol sa buhay ng mayaman o nakakalamang. Kasi ngayon, ang mga negosyante at politiko lang ang masarap ang buhay. Pero ang masang Pilipino, ang botanteng Pilipino, palagi na lang mahirap sila. Hindi ko man nilalahat, pero mahirap talaga ang kalagayan nila. Please like, share, at kung hindi pa, subscribe sa aking mga channel.